Good morning guys, at ito po atin pong pakikinggan kung ano ang mga sasabihin nga ng ating Vice Presidenteng si Sara Duterte, at ngayon nga ay magsasalita na siya guys. Ito po iparirinig ko po sa inyo, at siya po ngayon ay naka-live. So pakikinggan po natin ang bawat detalye o ang kanyang paliwanag nang ito nga ay ang tungkol sa kanyang pagkaka-impeach guys. Ito po, at pakinggan po natin ang kanyang mga sasabihin or tatalakayin niya kung ano ba ang katotohanan sa nangyari sa kanya, kung bakit siya na-impeach. Ito guys. Inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, yan, narinig niyo po ang sinabi ng ating Vice Presidente na ang hangad na lang po niya at hinihiling niya ay God save the Philippines. Sa tingin mo ba, Vice Presidente Inday Sara, kung ikaw ang manunungkulan bilang isang presidente ng bansang Pilipinas, ano ang mangyayari sa tingin mo? Gaganda kaya ang pamamalakad mo? Ngayon pa lang na ikaw ay Vice Presidente, nasaan na yung mga perang kinuha mo? Nasaan na yung mga perang nawawalang hindi mo masagot-sagot ngayon? Tapos sasabihin mo, na ganyan? God save the Philippines? Nag-iisip ka ba na isalba ang bansang Pilipinas dahil nung namuno ang iyong ama ay napakaraming utang ang nangyari na mas lumubog ang bansang Pilipinas? Ngayon sasabihin mo, tanging yan lamang si President Bongbong Marcos ay unti-unti niyang nababayaran, napapaunahan ang utang ng Pilipinas na kung saan saang bansa. Sa pagnanais mo, sa paghahangad mo na maging isang presidente, dahil napakalaki ng nakakamgam mo, napakalaki ng perang nawawala, saan mo dinala? Sa bulsa mo. Meron ka bang napatunayang mga taong nabigyan mo? Meron ka bang naipakitang mga taong nabigyan, ng mga taong naghihirap? Yung mga para sa mga guro, sa mga gamit, sa mga computer, nasaan? May nabili ka ba? Yan yung isang malaking katanungan sa iyo na dapat mong sasagutin. Ito pong muli, pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, di ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na
mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. I do not want to answer that question. Next. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. So ngayon guys bakit ayaw sagutin Diyan pa lang sa mismong press na yan, ayaw niyang sagutin yung mga ibang katanungan na nagtatanong sa kanya. Why? Vice President, ano yung big deal at ayaw mong sagutin? Nandyan ka, di ba? Magpapaliwanag kung papaano mo ipagtatanggol ang sarili. Bakit ayaw mong sagutin ang kanilang mga katanungan? So ayan po dyan pa lang po, nangangahulugan guys. Nangangahulugan po mga kabayan. Ayaw niyang sagutin. Ibig sabihin, may itinatago siya. Yun po yung dapat niyang sagutin or dapat niyang patunayan sa madlang people, sa mga tao, sa mga taong bayan na siya talaga ay walang ginawang anomalya. Di po ba? Napakaliwanag po, hindi niya po masagot. I do not want to answer that question. Last. Question. Oh. Last question. Ayan guys lahat ng katanungan, bakit sabi niya, bakit ayaw sagutin? Oh my God, Sara, Vice President Sara, bakit ayaw mong sagutin? Diyan pa lang, kitang-kita na, alam na ng lahat. Mga kabayan, mga minamahal, diyan pa lang po kung kayo ay nanunood at naiintindihan nyo ang bawat salita. Ano po, at katanungan po sa ating Vice Presidente, diyan pa lang po ay maiintindihan at mauunawaan na ang lahat. Kung bakit ayaw niyang sagutin, kung bakit siya na-impeach, dahil may corruption, dahil may involved na malaking pera na hindi niya kayang maipaliwanag kung saan talaga napunta ang perang hinahanap ng ating mga kababayan. Yan ba ang gusto niyong maging presidente? Magising na kayo sa katotohanan. Yan lang po ang masasabi ko. Magising po kayo sa katotohanan. Iluklok po natin ang karapat-dapat na maglingkod sa ating bansa. Huwag po yung corrupt. Anong klase itong magiging presidente? Yung mga katanungan. Hindi niya po masagot-sagot. Bakit? Napakalaking question mark. BP Sara Duterte. Question. Paniwala ko lang, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So, you. Ay tanga! Eto sa dami ng akusasyon sa'yo, sa dami ng mga binibintang sa'yo, sa dami ng mga kasong isinampas sa'yo, kung totoong wala kang ginawa, bakit hindi mo ma-defense ang sarili mo? Bakit hindi mo maipagtanggol ang sarili mo? So karapatan mo, Vice Presidente Sara Duterte, na ipagtanggol ang sarili mo dahil siyempre kahihiyan mo yan. Pinag-uusapan ka ng buong bansa, buong bansa, na ang Vice Presidente ng bansang Pilipinas ay corruption. So, karapatan mo po yan na ipagtanggol ang sarili. Bakit ayaw mo? Bakit hindi mo pinagtatanggol ang sarili? Ibig sabihin, totoo ang lahat ng akusasyon sa'yo. Yun po yung katotohanan yan. paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumagalaw po, may gumalaw po ang impeachment? May gumalaw po. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo,
wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, paano lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa? Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Nanong naakadri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Okay, kita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. Ang nakakapagtaka lang dito guys mga minamahal mga kabayan. Andyan siya. Nagsasalita siya dyan. Nagpapaliwanag siya dyan dapat sana yung tungkol sa impeachment niya. Yung sa mga kaso niya, nakakaharapin niya. Yun dapat yung kanyang ipapaliwanag dyan. Yun ang kanya dapat ang mga sasagutin. Hindi yung tungkol sa eleksyon. VP Sara, Vice President Sara Duterte, hindi po dapat yung tungkol sa eleksyon ang pinag-usapan or meeting kung ano ang balak mong gawin itong eleksyon. Hindi yan. Ang sagutin mo po dyan kung ano at paano ka na-impeach at ano yung mga ibinibintang sa'yo ng mga kaso na corruption, na ginastos mo yung pera, saan napunta yung mga pera na ito. So dapat yan po yung iyong sasagutin, hindi yung ikinukwento mo dyan, yung mga pagmimitingan, yung mga dapat mong gawin sa paparating na eleksyon. Hindi po yung eleksyon ang tinatanong dyan. Yung pagkaka-impeach sa'yo, yung mga kaso na kakaharapin mo, yun dapat yung sasagutin mo. My God. Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. Tutuloy siya. Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa. Yun nga po mga minamahal Pag yung tungkol sa impeachment ang tanong sa kanya, ayaw niyang sagutin. Doon pa lang po sabi ko nga po, mag-iisip na po tayo. Merong tinatago kung bakit hindi niya masagot ang tungkol sa impeachment sa kanya kung bakit nangyari yan. Hindi naman siguro siya i-impeach kung wala siyang ginawang kasalanan. Si Raulo naman siguro yung tao magpapa-impeach nang alam mo yung isang tao na to ay walang ginawang kasalanan. So napa-impeach po siya dahil meron siyang ginawang kasalanan at may nilabag sa ating batas. Yun po yung katotohanan niyan. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Kaya kinakailangan po makonvict. Hindi pa natin inaano yan. Final question. Na-assess ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige. Final question, Lance. O tama ba yun? Tatanungin mo yung isang taong, nagtanong ka na ba kanina? Oh my God! Nasaan ang utak mo, Kuntido Sumon, Vice President Sara Duterte? Hindi mo dapat dinuduro ng ganyan yung taong magtatanong sa'yo. Nasaan? Nasaan ang utak mo? Oh my God. Hindi po yun tama. Bakit? Oh, kung hindi ka pa pala handa sa mga katanungan ng madlang people, dapat hindi ka humarap sa press con. Dahil useless. Nagpa-press con ka para pag-usapan
ang eleksyon? Nagpa-press con ka para sagutin mo yung mga nalalapit na kasong isinampa sa'yo. Sasabihin mo, nagtanong ka na kanina? Oh, may ganun ba? Alam niyo po mga kabayan, minamahal, nakakatawa ang ating Vice Presidente Duterte Sara. Final question, Lance. Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir. Kyoto News, Ron. Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sir. Masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you then I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. So ito lang masasabi guys, useless ang kanyang press con. Kasi ang press con na yan dapat nga, sabi ko nga po, ulit-ulitin ko para sana masagot niya ang katanungan ng lahat. Pero hindi niya po sinasagot. Sinasabi niya, next question. Nagtanong ka na po kanina. So wala na. Wala pong kwenta. So ayan guys, dito na po nagtatapos ang aking update na balita po sa inyo patungkol po dito sa pa-press con ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Useless, wala pong kwenta. Ayan guys, maraming salamat po kung nagustuhan po ninyo ang aking balitang update dito po sa press con ng ating minamahal na Vice Presidenteng Duterte Sara. Ay paki-like and share na lamang po ng ating video at paki-press na lang po ang notification bell para po maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos and update news, and paki-subscribe na rin po ng aking channel para po mas maging update kayo sa lahat po ng gagawin kong update news dito po sa ating Vice Presidenteng si Inday Sara. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye!